Ngayong araw nga pala ay kumuha kami ng ipa para sa alaga naming mga manok na kararating lang at ganoon nga rin dito yung alaga naming mga baboy. Kasama ko nga pala dito si mama dahil siya kasi nakakalambukod nga sa kapatid ko. Hindi pa kasi ako nakapunta dito noon at dahil may pupunta naman ang kapatid ko ngayon kaya nagpasama nga ako kay mama. Kumuha lang kami dito sa may kabilang barangay na malapit sa amin. Dito din daw kumuha sila mama noon at dahil libre lang naman ang kumuha dito basta ipapaalam nga lang. Kumuha lang kami dito ng gamit na paglalagyan namin ng ipa para mas mabilis gumamit nga kami dito ng pala. Inagahan nga namin ng sa ganun hindi pa nga gaano mainit at hindi pa nga silang simulang mag-operate. Makati din kasi yung hangin na kasama ang ipa, lalo at hindi pa naman kami naka-jacket. At dahil pala naman ang gamit namin kaya mabilis nga lang itong mapuno ang isang sako. Tinali lang namin sa dulo para hindi nga matapon sa naman binuhat papunta sa may trike dahil hindi nga kasya lahat kaya hinatid ko muna sa bahay itong unang bat. Saka naman ako bumalik para kunin ang iba at may sakay ko na nga agad si mama. Bali, dalawang balikan nga lang ako at medyo marami-rami na nga din ito. Sabi nga yung may-ari ay balik nga lang ako kung naubos na. Andun lang kasi nakatambak sa likuran nila. Mainam nga ito sa may alaga para iwas amoy nga. Konting sipag lang at makakaminos ka pa sa gastusin lalo na nga sa paglinis gamit nga ang tubig. Para sa akin mas maganda nga ito para iwas amoy sa mga alaga namin at hindi nga langawin. Dahil hindi pa naman kami nag-umagahan ni mama kaya dumaan nga lang kami dito sa may pansitan. Take out na lang namin ang aming in-order. Kumain nga lang ako saglit dito at agad naman akong dumiretso sa kulungan ng mga alaga naming baboy. Pasintabi nga pala sa mga kumakain dyan. Inuna ko nga munang linisan itong kulungan ng baboy. Eto nga yung iba nangangagat pa at nagigipagpatentero dito sa loob ng kulungan. Next naman. Saka ko naman pinaliguan bago nga ako naglagay ng ipa. Ayun nga, tuwang-tuwa nga sila para silang nag-Jollibee. Next naman. Mas okay ito para iwas amoy nga at kaunti lang ang maggamit na tubig. Ang gagawin ko na lang ay gagamit na lang ako dito ng walis tingting at daspan para tanggalin ang mga poop ng mga baboy namin. Saka ako naman sinunod na linisan ang mga poop ng mga alaga kong RTL chicken dahil direkta nung unang araw nila na simula pagka-deliver kaya ganyan nga muna ang ginawa namin kasi hindi pa nga ako nakakuha ng ipa. Gumamit lang ako dito ng daspan na walis tingting, pala at sako. Iniipon ko nga lang ito para mailagay ko nga din dito sa sako. Mainam din ito para pataba sa aming mga tanim. Saka ako naman linisan ng tubig at saka brinas at dahil malinis na agad ko nga ito linagyan ng ipa. Saka ako naman linagyan ng net para mas mabilis nga lang maglinis kung sakali. At linagyan ko nga ulit ng ipa para sa taas niya. Kahit mag-poop nga sila ay hindi nga direkta sa may flooring mismo. Kumbaga meron nga ng net at ipa na sasalo sa mga poop ng mga alaga kong layer chicken. Para sa iwas langaw at iwas amoy, ipa at kusot ang solusyon dyan. Next naman.